Sa bayan ng San Pablo, nakatira si Romy, isang retiradong pulis na matagal ng balot ng konsensya. Sa ilalim ng kanilang lumang bahay, may silong na dati ginagawang imbakan ng kanyang yumaong asawa. Mula nang siya'y mag-isa, napapansin niyang tuwing gabi, may tunog ng kadena at kaluskos ng paa mula sa ilalim ng sahig. Akala niya idagalang hanggang sa may narinig siyang boses na paos na tumatawag ng kanyang pangalan, Romy. Kinabukasan, binuksan niya ang silong. Amoy lupa, madilim at malamig. Sa liwanag ng kanyang flashlight, nakita niya ang lumang kahon na puno ng alikabok at isang pulang panyo na may natuyong dugo. Bigla niyang naalala, 10 taon na ang nakalipas nang mawala ang isang batang magnanakaw na nahuli niya. Hindi na ito nakita pa. Habang tinititigan niya ang panyo, muling sumigaw ang boses, mas malapit na sa kanya, ibalik mo ako. Sa gabing iyon, uminom si Romy ng alak, pilit kinakalimutan ang narinig. Pero nang pumikit siya, parang may humihila sa kanya pababa. Sa panaginip, nasa silong siya at may batang nakatali, umiiyak. Sa tuwing titignan niya, mas nagiging maitim ang balat nito, parang sinusunog. Nagising siyang pawis na pawis, ngunit may mga marka ng kadena sa kanyang mga pulsuhan. Kinabukasan, dumating ang mga kapitbahay, nagsasabing may amoy bangkay sa paligid ng bahay niya. Nang dumating ang mga pulis, natagpuan nila si Romy sa silong, nakaupo, nakangiti, at may hawak na pulang panyo. Sa tabi niya, may mga buto ng bata, kalansay na tila matagal nang nakalibing. Ang nakakakilabot, nakaukit sa sahig ang mga salitang, "Ako si Romy." Simula noon, walang nangahas tumira sa bahay. Sabi ng mga bata sa baryo, tuwing gabi, maririnig pa rin daw ang kaluskos ng kadena at isang tinig na paos, paulit-ulit na bumubulong, "Ibalik mo ako."